Sa dumi po ng nangyayari sa ating bansa, magulong, maduming politika at sabihin natin pati business. Kasi ho ang ating politika naging negosyo na talaga. Ang mga pinanser ng mga politiko ay mga negosyante na may mga interest, hindi lang business interest, kung ano pang mga interest nila. At ang pinakamalala, yung businessman, politiko. Yung politiko, businessman. Kaya doble-doble ang hataw sa atin. Kaya nga merong kontraktor na congressman pa. Yun namang mga senador, senador na proponent pa ng project. Corruption din ang pupuntahan niya. Pagkatapos may mga grupo naman na atat na hawakan at bumalik sa kapangyarihan, hawakan ang pera at kapangyarihan ng gobyerno sa kanilang mga interes. Kaya nga ngayon, dahil hindi na makuha yung kanilang gustong mangyari, nagiging personal na ang galawan kahit na anong pagdidinay ng issue ng frame-up, pagsira, plano, pagsira sa mga opisyalis ng pamahalaan. Yan po ay bahagi na ng desperadong galawan. Kaya mga kaibigan, para po sa ating lahat, kung gusto ninyo na magbago pa ang ating bansa, sana sa tuwing eleksyon, hindi lang itong 2028 presidential, vice presidential at national election at local. Sa lahat ng eleksyon sa darating ng ating bansa. Pero mabigat lang itong 2028 kasi presidential. Sana naman po, pumili na tayo ng mga taong karapat-dapat. May kakayanan, may kaalaman. At kumuha tayo ng mga bagong pangalan na may pag-asang silang gagabay sa atin. Huwag yung mga traditional politician na puro payaman lang, puro sariling interest lang. Kawawa na po ang mamamayan Pilipino. Kaya patuloy na dumadami ang Pilipinong nagiging overseas Filipino workers, nagtatrabaho sa ibayong dagat dahil hindi sapat ang kinikita nila rito. Nagtitiis ng malayo sa kanilang pamilya para makapaghanap buhay. Samantala kung tutuusin, napakaraming pagkakataon at magandang kabuhayan sa Pilipinas kung maayos lang napapangasiwaan ng mga nasa gobyernong binibigyan natin ng mga pagkakataong maghawak ng posisyon. Pero hindi po Karamihan ay personal. Ito nga si Pangulong Marcos, ginawa na nga niya ang pagpapatupad ng batas para matigil ang katiwalian, matigil ang pang-aabuso sa kapangyarihan at salapin ng bayan, pero siya pa yung binabatikos. Binabaliktad pa na siya ang nasa likod nitong mga korupsyong ito. Ganon silang katindi. Nagtatago sa kailang kapangyarihan, ginagamit ang kailang koneksyon para pagtakpan ang kailang ginagawa. Kasi nga, ang politiko negosyante, ang negosyante politiko na. Doble kayod sila. Kikita na sa pagiging negosyante, kumikita pa sa pagiging politiko. Yan na po yung nangyari. Parang mabibilang na lang natin sa daliri natin ang totoong lingkod bayan. Totoong public servant. Mas marami na. Ang sabi nga ng Pangulo, mahiya naman kayo, pero hindi nahiya yung iba. Para bang naging normal na lang sa kanila ang pangungurap, pang-aabuso sa pera at kapangyarihan. Yan ho yung sinasabi ng Pangulo. Maraming hindi nahiya. Maraming ayaw tumigil. Naging kalakaran na sa kanila ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya nga, yan ang aking laging sinasabi, ulitin natin. Sana ang mga Pilipino, magbago na rin ang mga butanteng Pilipino. Huwag padala sa mga gandang sinasabi at pangako ng politiko. Dapat mayroong kakayanan at katapatan ang ating piliin. Nakita niyo yung performance ng ating mga senador ngayon. Pasintabi na. Hindi na ho Senado ang tingin Napakababaw na ng kanilang ginagawa Puro personal, takipan, kampihan na lang. At siraan. Pero ang trabaho nila, legislator, tagagawa ng batas. Kung ikaw ay legislator, ikaw dapat yung nangungunang sumunod sa batas. Kung legislator ka, ikaw yung proponent ng project para maomisyon.
Ikaw ay legislator. Ikaw ay nangunguna sa insertion, PDAP, at kung anong mga singit sa pera para sa interest mo sa iyong mga distrito, sa iyong mga lugar, sa kung saan-saan. Ay, di ba? Yun po ang nangyayari sa matagal ng panahon. Tagagawa ng batas, sila yung lumalabag sa batas. Hindi ko nila lahat. Okay? Pero yun na ho yung nagiging kalakalan. Na Kongreso, mga Senado, maging sa mga local government. Kalaban nyo sa national lang nangyayari ang korupsyon. Hindi Sa local, matindi rin. Governor, mayor, city, and municipal. Mayor. Yung sabuatan din ng mga ng mga konseho, sangguniang panlalawigan, city council, municipal council, yan po yung mga yan Sila-sila rin yan Kung tutuusin nyo, magkakamag-anak yan ang napwesto. O ano ang kalagayan ng buhay nila? Maunlad. O anong kalagayan yung butante? Wala. Mahirap pa rin. Anong kalagayan yung mga bukid, barangay, at bayan? Wala pa rin. Dahil nanatili kayo na laging yung mga traditional politician, mga negosyanteng politiko ang inyong binoboto, na magpapakita lang sa inyo pag eleksyon na, pag nahalal na, malayo na. Hindi nyo mahagilap. Yan po So sana naman po ang ating mga butanteng Pilipino sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, magbago na rin. Maawa na kayo sa ating bansa. Maawa na kayo sa inyong mga pamilya, mga anak at magiging apo. Pag hindi nagbago ang mga butante, magiging paulit-ulit ang kahirapan, paulit-ulit po ang pang-aabuso. Mabuti sana kung yung susunod na presidente, katulad ng ginagawa ni Pangulong Marcos ngayon, na totoo ang laban sa korupsyon. Kinaimbestigahan, pinakasuhan, ipakukulong kahit kamag-anak. Dapat ganun. Yung mga nakaraang presidente, wala namang ginawa Sila pa nga yung sangkot sa kalukuhan Sila pa yung protector Ayan ang mangyari sa bansa natin. Nabudol tayo sa magagaling ng pananalita. Mga salitang akala natin totoo. Panalitang akala natin gagawa, hindi naman pala kayang gawin pag nandiyan na. At bandang huli, sinisisi pa yung mahihirap. Bandang huli, sisihin pang political statement lang yun. Bakit kayo naniwala? Naloko na. Kaya, itong darating na eleksyon sa 2028, isang taon na lang Halos mag-uumpisa na. Kasi sa 2027, simula na ang political gimikan. Doon tayo sa totoo na kayang panindigan na sinasabi. Tama na yung nasubukan natin. Walang nangyari. Tama na yung paulit-ulit na pangako, hindi naman nila kayang gawin. Hindi natin kailangan ang matapang ng presidente. Ang kailangan natin ay yung mayroong kakayanang ipatupad ang ating batas na kahit sino ay kaya niyang panagutin. Importante yun. Marami na tayong naging presidente, may sundalo, may artista, may ekonomista, may abogado, walang nangyari. Pero sa ilalim ngayon ng kasalukuyang gobyerno, sinasabi nyo, undergraduate si Pangulong Marcos, pero ayan, anong ginagawa niya? Pinakukulong ang mga pinatigil ang korupsyon. Hindi mas okay pa yan. Ang tapang niya ay sa pagpapatupad ng batas, pero sa pananalita, hindi siya matapang. Pero sa pagpapatupad ng batas, yun ang kailangan natin. May pag-asa po mga kaibigan. Paki-relay po ninyo, paki-subscribe and follow po ninyo itong ating topic. Dahil ito hindi ho personalan, issue lang ito. Pagmamalasakit. Pag hindi natin inumpisahan at tuloy-tuloy ang pagmamalasakit, magiging kawawa ang ating bansa at ang ating mga kabataan. Kaya ba ninyong matiis? Naghihirap ang inyong mga anak at apo. Dahil nagpabaya kayo. Dahil nagpabaya sila. Nagpabaya tayo. O ba hindi pwede? Kailangan ibigay ang tama para sa kanila.